Ang turo ni Jesus tungkol sa paghihiwalay. Kapitulo 10. Umalis si Jesus sa Capernaum at pumunta sa lalawigan ng Judea at saka tumawid sa ilog ng Jordan. Pinuntahan siya roon ng maraming tao at tulad ng dati ay nangaral siya sa kanila. Samantala, may mga Pariseyong pumunta sa kanya upang hanapan siya ng butas. Kaya nagtanong sila, pinahihintulutan ba ng kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tinanong din sila ni Jesus, ano ba ang iniutos sa inyo ni Moises? Sumagot ang mga Pariseo, ipinahintulot ni Moises na maaring gumawa ang lalaki ng kasulatan ng paghihiwalay at pagkatapos ay pwede na niyang hiwalayan ang kanyang asawa. Sinabi sa kanila ni Jesus, ibinigay ni Moses sa inyo ang kautosang iyan dahil sa katigasan ng ulo ninyo. Ngunit sa simula pa, nang likhain ng Diyos ang mundo, ginawa niya ang tao na lalaki at babae. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama silang dalawa. At silang dalawa ay magiging isa. Kung ganoon, hindi na sila dalawa, kundi isa na lang. Kaya hindi dapat paghiwalayin ng tao ang pinagsama ng Diyos. Pagdating nila sa bahay, tinanong siya ulit ng mga tagasunod niya tungkol dito. Sinabi niya sa kanila, kung hiwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa at mag-asawa ng iba, nangangalon niya siya at nagkasala sa una niyang asawa. At kung hiwalayan ng isang babae ang kanyang asawa at mag-asawa ng iba, nangangalon niya rin siya. Pinagpala ni Jesus ang maliliit na bata. Dinala ng mga tao ang kanilang maliliit na anak kay Jesus upang patungan niya ng kamay at pagpalain. Pero pinagbawalan sila ng mga tagasunod ni Jesus. Nang makita ni Jesus ang nangyari, nagalit siya at sinabi sa mga tagasunod niya, hayaan niyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang pigilan dahil ang mga katulad nila ay kabilang sa kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang ayaw tumanggap sa paghahari ng Diyos na gaya ng pagtanggap ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Pagkatapos kinalong niya ang mga bata, ipinatong ang kanyang kamay sa kanila at pinagpala. Ang mayamang lalaki. Nang paalis na si Jesus, isang lalaki ang patakbong lumapit sa kanya at lumuhod. Nagtanong siya, mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo sinabing mabuti ako? Ang Diyos lang ang mabuti at wala ng iba. Tungkol sa tanong mo, alam mo ang sinasabi ng kautusan. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalundya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng kasinungalingan, huwag kang mandadaya, at igalang mo ang iyong ama at ina. Sumagot ang lalaki, Guro, sinusunod ko po ang lahat ng iyan mula pagkabata. Tiningnan siya ni Jesus ng may pagmamahal at sinabi, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Umuwi ka at ipagbili ang mga ari-arian mo at ipamigay mo ang pera sa mga mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin. Nalungkot ang lalaki nang marinig ito at umalis siyang malungkot dahil napakayaman niya. Tumingin si Jesus sa paligid at sinabi sa mga tagasunod niya, napakahirap para sa mayayaman ang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Nagtaka sila sa sinabi ni Jesus kaya sinabi niya, mga anak, napakahirap talagang mapabilang sa kaharian ng Diyos.
Mas madali pang makapasok ang isang kamelyo sa butas ng karayom kaysa mapabilang ang isang mayaman sa kaharian ng Diyos. Lalong nagtaka ang mga tagasunod niya, kaya nagtanong sila, kung ganun po, sino na lang ang maliligtas? Tiningnan sila ni Jesus at sinabi, imposible ito sa tao, pero hindi sa Diyos, dahil ang lahat ay posible sa Diyos. Sinabi sa kanya ni Pedro, paano naman po kami? Iniwan namin ang lahat upang sumunod sa inyo. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Lahat ng nag-iwan ng bahay, mga kapatid, mga magulang, mga anak o mga lupa dahil sa akin at sa magandang balita ay tatanggap sa panahong ito ng mas marami pa kaysa sa kanyang iniwan. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, mga lupa, pati mga pag-uusig. At tatanggap din siya ng buhay na walang hanggan sa darating na panahon. Maraming dakila ngayon na magiging hamak at maraming hamak ngayon na magiging dakila. Ang ikatlong pagpapahayag ni Jesus tungkol sa kanyang kamatayan. Habang naglalakad sila papuntang Jerusalem, nauna sa kanila si Jesus. Kinakabahan ang mga tagasunod niya at natatakot naman ang iba pang sumusunod sa kanila. Ibinukod ni Jesus ang 12 apostol at muli niyang sinabi kung ano ang mangyayari sa kanya. Makinig kayo, papunta na tayo sa Jerusalem at ako na anak ng tao ay ibibigay sa mga namamahalang pari at mga tagapagturo ng kautusan. Hahatulan nila ako ng kamatayan at ibibigay sa mga hindi Hudyo. Iinsultuhin nila ako, duduraan, hahagupitin at papatayin. Ngunit muli akong mabubuhay pagkalipas ng 3 araw. Ang kahilingan ni Santiago at Juan. Lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedee at nagsabi, Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano ang kahilingan ninyo? Ang tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana po kapag naghahari na kayo ay nakaupo kami sa tabi ninyo, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Pero sinabi ni Jesus sa kanila, hindi nyo alam kung anong hinihingi ninyo. Kaya nyo bang tiisin ang mga pagdurusang titiisin ko? Kaya nyo ba ang mga hirap na daranasin ko? Sumagot sila, Opo, kaya namin. Sinabi ni Jesus, maaaring kaya nyo nang tiisin ang mga ito, ngunit hindi ako ang pumipili kung sino ang uupo sa kanan o kaliwa ko. Ang mga ito'y para lang sa mga pinaglaanan ng aking Ama. Nang malaman ng 10 tagasunod kung ano ang inihingi ni Santiago at Juan, nagalit sila sa kanila. Kaya tinawag silang lahat ni Jesus at sinabi, alam nyo na ang mga itinuturing na mga pinuno ng mga bansa ay may kapangyarihan sa mga taong nasasakupan nila. At kahit ano ang gustuhin nila ay nasusunod. Pero hindi kayo dapat ganyan. Sa halip, ang sino man sa inyo na gustong maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. At ang sino man sa inyo na gustong maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat kahit ako na anak ng tao ay naparito sa mundo, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at magbigay ng aking buhay para maligtas ang maraming tao. Pinagaling ni Jesus ang bulag na si Bartimeus. Dumating sila, Jesus, sa Jericho, at nang paalis na siya roon kasama ang mga tagasunod niya at marami pang iba, nadaanan nila ang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya si Bartimeus na anak ni Timeus. Nang marinig niyang dumadaan si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya,
"Jesus, anak ni David, maawa po kayo sa akin." Pinagsabihan siya ng marami na tumahimik, pero lalo pa niyang nilakasan ang pagsigaw, "Anak ni David, maawa po kayo sa akin." Tumigil si Jesus at sinabi, "Tawagin ninyo siya." Kaya tinawag nila si Bartimeus at sinabi, "Lakasan mo ang loob mo. Tumayo ka dahil ipinapatawag ka ni Jesus." Itinapon ni Bartimeus ang balabal niya at dali-daling lumapit kay Jesus. Tinanong siya ni Jesus, "Anong gusto mong gawin ko sa iyo?" Sumagot ang bulag, "Guro, gusto ko pong makakita." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Umuwi ka na. Pinagaling ka na ng iyong pananampalataya." Nakakita siya agad at sumunod siya kay Jesus sa daan. Kapitulo 11. Ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Nang malapit na sina Jesus sa Jerusalem, tumigil sila sa bundok ng mga olibo, malapit sa mga nayon ng Betfage at Betanya. Pinauna ni Jesus ang dalawa niyang tagasunod. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Pagpasok niyo roon, makikita ninyo ang isang batang asno na nakatali na hindi pa nasasakyan ng kahit sino. Kalagan ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalagan ng asno, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon at ibabalik din agad." Kaya lumakad ang dalawa at nakita nga nila ang asno sa tabi ng daan na nakatali sa pintuan ng isang bahay. Nang kinakalagan na nila ang asno, tinanong sila ng mga taong nakatayo roon, "Hoy, anong ginagawa niyo riyan? Bakit ninyo kinakalagan ang asno?" Sinabi nila ang ipinapasabi ni Jesus. Kaya pinabayaan na sila ng mga tao. Dinala nila ang asno kay Jesus. Sinapinan nila ng kanilang mga balabal ang likod ng asno at sumakay si Jesus. Maraming tao ang naglatag ng mga balabal nila sa daan, at ang iba naman ay naglatag ng mga sangang pinutol nila sa bukid. Ang mga nauuna kay Jesus at ang mga sumusunod sa kanya ay sumisigaw, "Purihin ang Diyos, pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain nawa ng Diyos ang dumarating na kaharian ng ninuno nating si David. Purihin natin ang Diyos." Pagdating ni Jesus sa Jerusalem, pumunta siya sa templo. Pinagmasdan niyang mabuti ang lahat ng bagay doon. At dahil sa gumagabi na, pumunta siya sa Betanya kasama ang kanyang 12 apostol. Isinumpa ni Jesus ang puno ng igos. Kinabukasan, nang umalis sila sa Betanya, pabalik sa Jerusalem, nagutom si Jesus. May nakita siyang isang madahong puno ng igos, kaya nilapitan niya at tiningnan kung may bunga. Pero wala siyang nakita kundi mga dahon, dahil hindi pa panahon ng mga igos noon. Sinabi ni Jesus sa puno, "Mula ngayon, wala nang makakakain ng bunga mo." Narinig iyon ng mga tagasunod niya. Ang pagmamalasakit ni Jesus sa templo. Pagdating nila sa Jerusalem, pumunta si Jesus sa templo at itinaboy niya ang mga nagtitinda at namimili roon. Itinaob niya ang mga mesa ng mga nagpapalit ng pera at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng mga kalapating inihahandog sa templo. Pinagbawalan niya ang mga taong may paninda na dumaan sa templo. Pagkatapos pinangaralan niya ang mga tao roon. Sinabi niya, "Hindi ba't sinasabi ng Diyos sa kasulatan, ang aking bahay ay magiging bahay panalanginan ng lahat ng bansa, ngunit ginawa ninyong pugad ng mga tulisan." Nabalitaan ng mga namamahalang pari at ng mga tagapagturo ng kautusan ang ginawa ni Jesus, kaya humanap sila ng paraan upang patayin siya. Pero natatakot sila sa kanya dahil hangang-hanga ang mga tao sa kanyang mga turo. Kinagabihan,
Umalis si Jesus sa Jerusalem kasama ang mga tagasunod niya. Ang aral mula sa namatay na puno ng igos. Kinaumagahan, nang pabalik na silang muli sa Jerusalem, dadaanan nila ang punong igos at nakita nilang tuyong-tuyo na ito hanggang sa ugat. Naalala ni Pedro ang nangyari, kaya sinabi niya, "Guro, tingnan niyo po ang punong igos na sinumpa ninyo. Natuyo na." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumampalataya kayo sa Diyos. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Kung may pananampalataya kayo, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka sa dagat. At kung hindi kayo nag-aalinlangan, kundi sumasampalatayang mangyayari iyon, mangyayari nga ang sinabi niyo. Kaya tandaan ninyo, anuman ang hilingin ninyo sa Diyos, sa panalangin, sumampalataya kayong natanggap nyo na ito at matatanggap nga ninyo. At kapag nananalangin kayo, patawarin nyo muna ang mga nagkasala sa inyo para ang mga kasalanan ninyo ay patawarin din ng inyong amang nasa langit. Sapagkat kung ayaw ninyong magpatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit." Ang tanong tungkol sa autoridad ni Jesus. Pagdating nila sa Jerusalem, bumalik si Jesus sa templo. At habang naglalakad siya roon, lumapit sa kanya ang mga namamahalang pari, mga tagapagturo ng kautusan at mga pinuno ng mga Hudyo. Tinanong nila si Jesus, "Ano ang otoridad mo na gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng otoridad na iyan?" Sinagot sila ni Jesus, "Tatanungin ko rin kayo. At kapag sinagot ninyo, sasabihin ko kung ano ang otoridad ko na gumawa ng mga bagay na ito. Kanino galing ang otoridad ni Juan para magbautismo? Sa Diyos o sa tao?" Ano ang sagot ninyo? Nag-uusap-usap sila. Kung sasabihin nating mula sa Diyos, sasabihin niya, "Bakit hindi kayo naniniwala kay Juan?" Pero kung sasabihin nating mula sa tao, magagalit sa atin ang mga tao. Takot sila sa mga tao dahil naniniwala ang mga tao na si Juan ay propeta ng Diyos. Kaya sumagot sila, "Hindi namin alam." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kung ganoon, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung saan nagmula ang otoridad ko na gumawa ng mga bagay na ito." Kanino galing ang otoridad ni Juan para magbautismo? Sa Diyos o sa tao? Ano ang sagot ninyo? Nag-uusap-usap sila. Kung sasabihin nating mula sa Diyos, sasabihin niya, "Bakit hindi kayo naniniwala kay Juan?" Pero kung sasabihin nating mula sa tao, magagalit sa atin ang mga tao. Takot sila sa mga tao dahil naniniwala ang mga tao na si Juan ay propeta ng Diyos. Kaya sumagot sila, "Hindi namin alam." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kung ganoon, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung saan nagmula ang otoridad ko na gumawa ng mga bagay na ito." Kapitulo 12. Ang talinghaga tungkol sa masasamang magsasaka. Nangaral si Jesus sa mga tao sa pamamagitan ng mga talinghaga. Sinabi niya, "May isang taong nagtanim ng ubas. Pinabakuran niya iyon at nagpagawa siya ng pisaan ng ubas. Nagtayo rin siya ng isang bantayang tore, at pagkatapos ay pinaupahan niya ang kanyang ubasan sa mga magsasaka at pumunta siya sa malayong lugar. Nang panahon na ng pamimitas ng ubas, pinapunta niya ang isang alipin sa mga magsasakang umuupa ng kanyang ubasan para kunin ang parte niya. Pero sinunggaban ng mga magsasaka ang alipin at binugbog at pinaalis ng walang dala. Nagsugo ulit ang may-ari ng isa pang alipin, pero ipinahiya nila ito at hinampas sa ulo. Muli pang nagsugo ang may-ari ng isa pang alipin, pero pinatay nila ito. Marami pang isinugo ang may-ari,
pero ang iba'y binugbog din at ang iba'y pinatay. Kaya sinugo niya ang pinakamamahal niyang anak. Ang akala niya'y igagalang nila ang kanyang anak. Pero nang makita ng mga magsasaka ang kanyang anak, sinabi nila, "Narito na ang tagapagmana. Halik kayo, patayin natin siya para mapasa atin na ang lupang mamanahin niya." Kaya sinunggaban nila ang anak, pinatay at itinapon sa labas ng ubasan. Pagkatapos nagtanong si Jesus, "Ano kaya ang gagawin ng may-ari ng ubasan?" Tiyak na pupuntahan niya ang mga magsasaka at papatayin. Pagkatapos pauupahan niya sa iba ang kanyang ubasan. Hindi niyo ba nabasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong tinanggihan ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong pundasyon. Gawa ito ng Panginoon at kahanga-hanga ito sa atin. Alam ng mga pinuno ng mga Hudyo na sila ang pinatatamaan ni Jesus sa talinghaga na iyon. Kaya gusto nilang dakpin si Jesus, pero natatakot sila sa mga tao. Kaya pinabayaan na lang nila si Jesus at umalis sila. Ang tanong tungkol sa pagbabayad ng buwis. Pinapunta ng mga pinuno ng mga Hudyo kay Jesus ang ilang Pariseo at ilang tauhan ni Herodes upang subaybayan ang mga sinasabi niya para may maiparatang sila laban sa kanya. Lumapit sila at sinabi sa kanya, "Guro, alam po naming totoo ang mga sinasabi niyo at wala kayong pinapaboran sapagkat hindi kayo tumitingin sa katayuan ng tao, kundi ano ang katotohanan tungkol sa kalooban ng Diyos ang siyang itinuturo ninyo. Ngayon, tama po ba na tayong mga Hudyo ay magbayad ng buwis sa emperador ng Roma? Dapat po ba tayong magbayad o hindi?" Pero alam ni Jesus na nagkukunwari sila, kaya sinabi niya, "Bakit ninyo ako sinusubukang hulihin sa tanong na iyan? Magdala nga kayo rito ng pera at titingnan ko." Dinalhan nga nila ng pera si Jesus. Nagtanong si Jesus, "Kaninong mukha at pangalan ang nakaukit sa pera?" Sumagot sila, "Sa emperador." Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, "Ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador at sa Diyos ang para sa Diyos." Namangha silang lahat sa kanyang sagot. Ang tanong tungkol sa muling pagkabuhay. May mga Saduseyo na lumapit kay Jesus at nagtanong. Ang mga taong ito ay hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. Sinabi nila, "Guro, ayon po sa batas na isinulat ni Moises, kapag ang isang lalaki ay namatay na walang anak sa kanyang asawa, dapat ay pakasalan ng kapatid niyang lalaki ang naiwan niyang asawa para magkaanak sila para sa kanya. Ngayon, may 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak, kaya ang byuda ay napangasawa ng ikalawang kapatid. Pero namatay din siya nang wala silang anak. Ganon din ang nangyari sa ikatlo hanggang sa ikapitong kapatid. Namatay silang lahat nang walang anak sa babae. At sa huli, namatay din ang babae. Ngayon, sa araw ng muling pagkabuhay ng mga patay, sino po ba ang magiging asawa ng babaeng iyon dahil napangasawa siya ng 7? Sumagot si Jesus, "Maling-mali kayo. Dahil hindi nyo nauunawaan ang kasulatan at ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sa muling pagkabuhay ay wala ng pag-aasawa. Magiging tulad sila ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi nyo ba nabasa ang isinulat ni Moises noong naroon siya sa may nagliliyab na mababang punong kahoy? Sinabi sa kanya ng Diyos, 'Ako ang Diyos nila Abraham, Isaac at Jacob.' Hindi siya Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Kaya maling-mali kayo." Ang pinakamahalagang utos. May isang tagapagturo ng kautusan doon na nakikinig ng pagtatalo nila.
Napakinggan niyang mahusay ang sagot ni Jesus, kaya lumapit siya at nagtanong din, "Ano po ba ang pinakamahalagang utos?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan ninyo, mga taga-Israel. Ang Panginoon na ating Diyos ang natatanging Panginoon. Kaya mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ang pangalawa ay ito, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pang mahalaga kaysa dalawang ito." Sinabi ng tagapagturo ng kautusan, "Tama po kayo, Guro. Totoo ang sinabi niyo na iisa lang ang Diyos at wala nang iba. At kailangang mahalin siya ng buong puso, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. At kailangan ding mahalin ang kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Higit na mahalaga ito kaysa sa lahat ng uri ng handog na sinusunog at iba pang mga handog." Nang marinig ni Jesus na may katuturan ang mga sagot niya, sinabi niya rito, "Malapit ka nang mapabilang sa kaharian ng Diyos." Mula noon, wala nang nangahas na magtanong kay Jesus. Ang tanong tungkol sa Kristo. Nang minsang nangangaral si Jesus sa templo, tinanong niya ang mga tao, bakit sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na ang Kristo raw ay lahi lang ni David? Samantalang si David na rin ang nagsabi sa patnubay ng banal na Espiritu, "Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang sa mapasuko ko sa iyo ang iyong mga kaaway." Ngayon, kung tinawag siya ni David na Panginoon, paano siya naging lahi lang ni David? Wiling-wili sa pakikinig ang mga tao kay Jesus. Babala laban sa mga tagapagturo ng kautusan. Sinabi pa ni Jesus sa kanyang pagtuturo, "Mag-ingat kayo sa mga tagapagturo ng kautusan. Mahilig silang mamasyal na nakasuot ng espesyal na damit at gustong-gusto nilang batiin sila't igalang sa mga mataong lugar. Mahilig silang maupo sa mga upuang pandangal sa mga bahay-sambahan at mga handaan. Dinadaya nila ang mga byuda para makuha ang mga ari-arian ng mga ito at pinagtatakpan nila ang mga ginagawa nila sa pamamagitan ng mahabang pagdarasal. Ang mga taong ito'y tatanggap ng mas mabigat na parusa." Ang kaloob ng byuda. Umupo si Jesus malapit sa pinaglalagyan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmamasdan ang mga taong naguhulog ng pera. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. May lumapit doon na isang mahirap na byuda at naghulog ng 2 pirasong barya. Tinawag ni Jesus ang mga tagasunod niya at sinabi, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Mas malaki ang ibinigay ng byudang iyon kaysa sa kanilang lahat, sapagkat silang lahat ay nagbigay lang ng sumobrang pera nila. Pero ang byuda ay nagbigay sa kabila ng kanyang kahirapan. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang ikinabubuhay." Sinabi ni Jesus ang tungkol sa pagkawasak ng templo. Nang paalis na sina Jesus sa templo, sinabi ng isa sa mga tagasunod niya, "Guro, tingnan niyo po ang templo. Kay laki ng mga ginamit na bato at napakaganda ng pagkakagawa." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ang templong ito na gawa sa malalaking bato ay magigiba at walang maiiwang magkapatong na bato." Mga paghihirap at pag-uusig na darating. Habang nakaupo si Jesus sa isang lugar sa bundok ng mga Olibo na nakaharap sa templo, tinanong siya ng sarilinan nina Pedro, Santiago, Juan at Andres, "Maaari po bang sabihin ninyo sa amin kung kailan mangyayari ang sinabi ninyo? At ano ang mga palatandaan kung malapit nang mangyari ang lahat ng ito?"
Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, "Mag-ingat kayo na hindi kayo madaya ni numan, sapagkat marami ang darating at magsasabi na sila ang Kristo, at marami ang ililigaw nila. Kapag nakarinig kayo ng mga digmaan malapit sa inyo at nakabalitang may digmaan din sa malayo, huwag kayong matakot. Kinakailangang mangyari ang mga iyan, ngunit hindi pa ito ang katapusan, sapagkat magdidigmaan ang mga bansa at mga kaharian. Lilindol sa iba't ibang lugar na magkakaroon ng tagutom. Ang mga ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap na darating. Mag-ingat kayo dahil dadakpin kayo at dadalhin sa hukuman at hahagupitin kayo sa bahay-sambahan ng mga Hudyo. Iimbestigahan kayo sa harap ng mga gobernador at mga hari dahil sa pagsunod ninyo sa akin. Magiging pagkakataon nyo ito upang magpatotoo sa kanila tungkol sa akin. Dapat mo nang maipangaral ang magandang balita sa lahat ng bansa bago dumating ang katapusan. Kapag dinakip kayo at iniharap sa hukuman, huwag kayong mag-alala kung ano ang sasabihin ninyo. Basta't sabihin ninyo ang ipinapasabi ng banal na espiritu sa oras na iyon. Sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang banal na espiritu sa pamamagitan ninyo. Sa panahong iyon, may mga taong ibibigay ang kanilang kapatid para patayin. Gayon din ang mga ama sa kanilang mga anak at ang mga anak sa kanilang mga magulang. Kamumuhian kayo ng lahat dahil sa pagsunod ninyo sa akin. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. Ang kasuklam-suklam na darating. Makikita ninyo ang kasuklam-suklam na darating na magiging dahilan ng pag-iwan sa templo, at nakatayo ito sa lugar na hindi dapat kalagyan nito. Kayong mga bumabasa, unawaan ninyo itong mabuti. Kapag nangyari na ito, ang mga nasa Judea ay dapat nang tumakas sa kabundukan. Ang nasa labas ng bahay ay huwag nang pumasok para kumuha ng anuman. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi para kumuha ng damit. Kawawa ang mga buntis at ang mga nagpapasuso sa mga araw na iyon dahil mahihirapan silang tumakas. Idalangin ninyong huwag itong mangyari sa panahon ng taglamig, sapagkat sa panahong iyon makakaranas sa mga tao ng mga paghihirap na hindi pa nararanasan mula ng likhain ng Diyos ang mundo hanggang ngayon. At wala nang mangyayari pang ganoon kahit kailan. Kung hindi, paikliin ng Panginoon ang panahong iyon, walang matitirang buhay. Ngunit alang-alang sa kanyang mga pinili, paiikliin niya ang panahong iyon. Kapag may nagsabi sa inyo, narito ang Kristo o naroon siya, huwag kayong maniwala, sapagkat lilitaw ang mga di tunay na Kristo at huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga himala at kababalaghan upang manlinlang, kung maaari pati ang mga pinili ng Diyos. Kaya mag-ingat kayo, binabalaan ko na kayo habang hindi pa nangyayari ang mga ito. Ang pagbabalik ni Jesus sa mundo. Pagkatapos ng mga araw na iyon ng matinding kahirapan, magdidilim ang araw, hindi na magliliwanag ang buwan, at mahuhulog ang mga bituin mula sa langit. Ang mga bagay sa kalawakan ay mayayanig at mawawala na sa kani-kanilang landas. At makikita nila ako na anak ng tao na dumarating sa mga ulap na taglayang dakilang kapangyarihan at kaluwalhatian. Ipapadala ko ang aking mga anghel sa lahat ng lugar sa mundo upang tipunin ang aking mga pinili. Ang aral mula sa puno ng igos. Unawain ninyo ang aral na ito mula sa puno ng igos. Kapag nagkakadahon na ang mga sanga nito, alam ninyong malapit na ang tag-init.
Ganoon din naman kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga sinasabi kong ito sa inyo, malalaman ninyong malapit na akong dumating. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, matutupad ang lahat ng ito bago mawala ang henerasyong ito. Ang langit at ang lupa ay maglalaho, pero ang mga salita ko ay mananatili magpakailanman. Walang taong nakakaalam kung kailan babalik si Jesus. Tungkol sa araw o oras ng aking pagbabalik, walang nakakaalam nito. Kahit ang mga anghel sa langit o ako mismo na anak ng Diyos. Ang Ama lang ang nakakaalam nito. Kaya mag-ingat kayo at laging magbantay dahil hindi nyo alam kung kailan ako darating. Maaari natin itong ihambing sa isang taong pumunta sa malayong lugar. Bago siya umalis ng bahay ay binigyan niya ng kanya-kanyang gawain ng bawat alipin at saka binili na ng gwardya sa pintuan na maging handa sa kanyang pagdating. Kaya maging handa kayo dahil hindi nyo alam kung kailan darating ang may-ari ng bahay. Maaaring sa hapon o sa hating gabi, sa madaling araw o sa umaga. Baka bigla siyang dumating at datnan kayong natutulog. Kaya ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko rin sa lahat, maging handa kayo. Kapitulo 14. Ang planong pagpatay kay Jesus. 2 araw lang noon bago sumapit ang pista ng paglampas ng anghel at pista ng tinapay na walang pampaalsa. Ang mga namamahalang pari at mga tagapagturo ng kautusan ay naghahanap ng pagkakataon upang lihim nilang madakip at maipapatay si Jesus. Sinabi nila, huwag nating gawin sa pista dahil baka magkagulo ang mga tao. Binuhusan ng pabango si Jesus. Nang si Jesus ay nasa Betanya, habang kumakain siya sa bahay ni Simon na dating may malubhang sakit sa balat, dumating ang isang babae. May dala siyang mamahaling pabango na nasa isang sisidlang yari sa batong alabastro. Ang pabangong ito ay puro at mula sa tanim na nardo. Binasag niya ang leeg ng sisidlan at saka ibinuhos ang pabango sa ulo ni Jesus. Nagalit ang ilang tao na naroon. Sinabi nila, bakit niya sinasayang ang pabangong yan? Maipagbibili sana yan sa halagang katumbas ng 1 taong sweldo at maibibigay ang pera sa mga mahihirap. At pinagalitan nila ang babae, pero sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo siya. Bakit niyo siya ginugulo? Mabuti itong ginawa niya sa akin. Ang mga mahihirap ay lagi ninyong makakasama at maaari kayong tumulong sa kanila kahit anong oras, pero ako ay hindi nyo laging makakasama. Ginawa niya ang makakaya niya para sa akin. Binuhusan niya ng pabango ang katawan ko bilang paghahanda sa aking libing. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Kahit saan man ipapangaral ang magandang balita sa buong mundo, ipapahayag din ang ginawa niyang ito sa akin bilang alaala sa kanya. Nakipagkasundo si Judas sa mga kaaway ni Jesus. Si Judas Iscariote na isa sa 12 tagasunod ay pumunta sa mga namamahalang pari upang ipagkanulo si Jesus. Masaya sila nang malaman nila ang pakay ni Judas at nangako silang bibigyan siya ng pera. Kaya mula noon, humanap si Judas ng pagkakataon upang maibigay si Jesus sa kanila. Ang huling hapunan ni Jesus kasama ang mga tagasunod niya. Dumating ang unang araw ng pista ng tinapay na walang pampaalsa. Ito ang araw na inihahandog ang tupa na kinakain sa pista ng paglampas ng anghel. Kaya tinanong si Jesus ng mga tagasunod niya, saan niyo po kami gustong maghanda ng hapunan para sa pista ng paglampas ng anghel? Inutusan niya ang 2 sa mga tagasunod niya,
Pumunta kayo sa lungsod ng Jerusalem, at doon ay sasalubungin kayo ng isang lalaking may pasangbanga ng tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na papasukan niya at sabihin ninyo sa may-ari ng bahay, ipinapatanong po ng guro kung saan ang kwartong kakainan niya ng hapunan na kasama ang mga tagasunod niya upang ipagdiwang ang pista ng paglampas ng anghel. Ituturo niya sa inyo ang isang malaking kwarto sa itaas. Kompleto na ng kagamitan at nakahanda na. Doon kayo maghanda ng hapunan natin. Umalis ang dalawa niyang tagasunod at nang dumating sila sa lungsod, nakita nila ang lahat ayon sa sinabi ni Jesus sa kanila. At inihanda nila roon ang hapunan para sa pista. Kinagabihan, dumating si Jesus at ang 12 tagasunod. Habang kumakain na sila sa mesa, sinabi ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang isa sa inyo na kasalo ko sa pagkain ay magtatraydor sa akin." Nalungkot sila nang marinig nila ito at isa-isa silang nagtanong sa kanya, "Hindi ako yun, di po ba?" Sinabi ni Jesus sa kanila, "Isa siya sa inyong 12 na kasabay kong nagsasawsaw ng tinapay sa mangkok. Ako na anak ng tao ay papatayin ayon sa sinasabi ng kasulatan, ngunit nakakaawa ang taong magtatraydor sa akin. Mabuti pang hindi na siya ipinanganak." Huling hapunan ni Jesus. Habang kumakain sila, kumuha ng tinapay si Jesus. Nagpasalamat siya sa Diyos at pagkatapos ay hinati-hati niya ito at ibinigay sa mga tagasunod niya. Sinabi niya, "Kunin ninyo at kainin, ito ang aking katawan." Pagkatapos kumuha siya ng inumin, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila. At uminom silang lahat. Sinabi niya sa kanila, "Ito ang aking dugo na ibubuhos para sa maraming tao. Ito ang katibayan ng bagong kasunduan ng Diyos sa mga tao. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, hindi na ako muling iinom ng inuming mula sa ubas hanggang sa araw ng paghahari ng Diyos. At sa araw na iyon, iinom ako ng bagong klaseng inumin." Umawit sila ng papuri sa Diyos at pagkatapos ay pumunta sila sa bundok ng mga Olibo. Sinabi ni Jesus na ikakaila siya ni Pedro. Sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, "Iiwan niyo akong lahat dahil sinabi ng Diyos sa kasulatan, papatayin ko ang pastol at magsisipangalat ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na ako ay muling mabuhay, mauuna ako sa inyo sa Galilea." Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Kahit iwanan po kayo ng lahat, hindi ko kayo iiwan." Sinagot siya ni Jesus, "Sinasabi ko sa iyo ang totoo, bago tumilao kang manok ng pangalawang beses ngayong gabi, 3 beses mo akong ikakaila na kilala mo ako." Pero iginiit pa rin ni Pedro, "Hinding-hindi ko kayo ikakaila kahit napatayin pa akong kasama ninyo." At ganoon din ang sinabi ng iba pa niyang kasamahan. Nanalangin si Jesus sa Getsemani. Pagkatapos pumunta sila sa isang lugar na kung tawagin ay Getsemani. Pagdating nila roon, sinabi ni Jesus sa kanila, "Maupo kayo rito habang nananalangin ako." Isinama niya sina Pedro, Santiago at Juan sa di kalayuan. Balisang-balisa at nababahala si Jesus. Sinabi niya sa kanila, "Para akong mamamatay sa lungkot. Dito lang kayo at magpuyat." Lumayo siya ng konti at lumuhod sa lupa at nanalangin na kung maaari ay huwag na niyang danasin ang paghihirap na kanyang haharapin. Sinabi niya, "Ama, magagawa niyo ang lahat ng bagay. Kung maaari, ilayo niyo sa akin ang mga paghihirap na darating. Ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban niyo." Binalikan ni Jesus ang 3 niyang tagasunod
at dinatnan silang natutulog. Sinabi niya kay Pedro, "Simon, natutulog ka ba? Hindi ka ba makapagpuyat kahit 1 oras lang?" At sinabi niya sa kanila, "Magpuyat kayo at manalangin para hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu ay handang sumunod, ngunit mahina ang laman." Muling lumayo si Jesus at nanalangin. Ganoon pa rin ang kanyang dalangin. Pagkatapos, muli niyang binalikan ang mga tagasunod niya at nadatnan na naman silang natutulog dahil antok na sila. Nang magising sila, hindi nila alam kung ano ang sasabihin nila kay Jesus. Sa 3 pagbalik ni Jesus, sinabi niya sa kanila, "Natutulog pa rin ba kayo at nagpapahinga? Tama na iyan. Dumating na ang oras na ako na anak ng tao ay ibibigay sa mga makasalanan. Tayo na. Narito na ang magtatraidor sa akin." Ang pagdakip kay Jesus. Nagsasalita pa si Jesus nang biglang dumating si Judas na isa sa 12 tagasunod. Marami siyang kasama na armado ng mga espada at pamalo. Isinugo sila ng mga namamahalang pari, mga tagapagturo ng kautusan at ng mga pinuno ng mga Hudyo. Ganito ang palatandaan na ibinigay ni traidor na si Judas sa mga huhuli kay Jesus. "Ang babatiin ko sa pamamagitan ng isang halik ang siyang pakay ninyo. Dakpin ninyo siya at dalhin, at bantayang mabuti." Kaya nung dumating si Judas, agad siyang lumapit kay Jesus at bumati, "Guro," sabay halik sa kanya. At dinakip agad ng mga tao si Jesus. Bumunot ng espada ang isa sa mga tagasunod ni Jesus at tinaga ang alipin ng punong pari at naputol ang tenga nito. Sinabi ni Jesus sa mga humuli sa kanya, "Isa ba akong tulisan? Bakit kailangan pa ninyo magdala ng mga espada at mga pamalo para dakpin ako? Araw-araw ay nasa templo ako at nagtuturo, at naroon din kayo. Bakit hindi niyo ako dinakip? Ngunit kailangang mangyari ito upang matupad ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin." Iniwan siya noon din ng mga tagasunod niya at nagsitakas sila. May isang binata roon na sumunod kay Jesus na nakabalabal lang ng telang lino. Sinunggaban din siya ng mga tao, pero nakawala siya at tumakas ng hubad dahil nahawakan nila ang kanyang balabal. Dinala si Jesus sa korte ng mga Hudyo. Dinala nila si Jesus sa bahay ng pinunong pari. Nagtipon doon ang lahat ng namamahalang pari, mga pinuno ng mga Hudyo at mga tagapagturo ng kautusan. Sumunod din doon si Pedro, pero malayo-layo siya kay Jesus. Pumasok siya sa bakuran ng bahay ng punong pari at nakiupo sa mga gwardya na nagpapainit sa tabi ng apoy. Doon sa loob, ang mga namamahalang pari at ang lahat ng miyembro ng korte ng mga Hudyo ay nagsisikap na makakuha ng mga ebidensya laban kay Jesus upang mahatulan siya ng kamatayan. Pero wala silang makuha. Marami ang sumasaksi ng kasinungalingan laban kay Jesus, pero magkakasalungat naman ang mga sinasabi nila. May ilang sumasaksi ng kasinungalingang ito laban kay Jesus. Sinabi nila, "Narinig po naming sinabi niya, gigabain ko ang templong ito na gawa ng tao, at sa loob ng 3 araw ay magtatayo ako ng ibang templo na hindi gawa ng tao." Pero hindi rin magkakatugma ang sinasabi nila. Tumayo sa gitna ang punong pari at tinanong si Jesus, "Wala ka bang may sasagot sa mga paratang na ito laban sa iyo?" Hindi sumagot si Jesus, kaya tinanong siyang muli ng punong pari, "Ikaw ba ang Kristo na anak ng kapuri-puring Diyos?" Sumagot si Jesus, "Ako nga."
at ako na anak ng tao ay makikita ninyong nakaupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos. At makikita rin ninyo ako sa mga ulap na paparating dito sa mundo. Nang marinig ito ng punong pari, pinunit niya ang kanyang damit sa galit at sinabi, "Hindi na natin kailangan ng mga saksi. Narinig ninyo ang paglapastangan niya sa Diyos. Ano ngayon ang hatol ninyo?" At hinatulan nila si Jesus ng kamatayan. Dinuroan siya ng ilang naroon, piniringan din siya at sinuntok at tinanong, "Sige nga, hulaan mo kung sino ang sumuntok sa iyo?" Pagkatapos, kinuha siya ng mga gwardya at pinagbubugbog. Ipinagkaila ni Pedro na kilala niya si Jesus. Nang si Pedro ay nasa loob pa ng bakuran, dumaan ang isang babaeng utusan ng punong pari. Nang makita niya si Pedro na nagpapainit malapit sa apoy, tinitigan niya ito at sinabi, "Kasama ka rin ni Jesus na taga Nazaret, hindi ba?" Pero itinanggi ito ni Pedro, "Hindi ko alam ang sinasabi mo." Pagkatapos umalis siya roon at pumunta sa may labasan at noon din ay tumilaok ang manok. Nakita na naman siya roon ng babaeng utusan, kaya sinabi ng babae sa mga taong naroon, "Ang taong yan ay isa rin sa mga kasamahan ni Jesus." Pero muling itinanggi ni ito ni Pedro. Maya-maya sinabi ng mga taong naroon, "Isa ka nga sa mga kasamahan niya, dahil taga Galilea ka rin." Pero sumumpa si Pedro, "Kahit mamatay man ako, hindi ko talaga kilala ang taong sinasabi ninyo." Noon din ay muling tumilaok ang manok, at naalala ni Pedro ang sinabi sa kanya ni Jesus. "Bago tumilaok ang manok ng 2 beses, 3 beses mong ikakaila na kilala mo ako." At humagulgol siya.